Hello guys! Welcome to my vlog again and again and again and again and again. So for today's video guys is ipapakita ko sa inyo kung paano ako gumawa ng pork barbecue. Kanina guys, habang pauwi ako, nag-deliver kasi kami ng furniture sa isa sa mga client namin. And naisipan kong tumaan sa isang barangay dito. Tinry ko lang bumili kung maganda ba yung mga karne nila and at the same time kung mura pa. So kung makikita ninyo, maganda yung nabili kong karne. Pantay naman yung laman at yung taba. So eto guys, yung ingredients na gagamitin natin. Una ay 4 na pirasong malalaking kalamansi and then bawang. Itong bawang ay kung hindi ako nagkakamali, nasa 4 na pulo ng bawang, paminta, at nilagyan ko na to ng asin na rin para isang lagayan na lang. And syempre, hindi mawawala ang toyo ng mga kababaihan at siguro mga half cup ito ng sugar. So dito guys, ilalagay na lang natin yung kalamansi. Ang ginawa ko kasi dito guys, sinalo-halo ko muna siya para masipsip agad ng karne, yung kalamansi, para meron na kaagad lasa or magkaroon ng lasa. Kasi late na talaga ito guys, 8 PM na to, kakauwi ko lang sa trabaho. And then naglagay na rin ako dito ng bawang. So dito 4 na ulo ng bawang po yung nilagay ko, yung in-slice ko ng maliliit, and then ito yung ilalagay natin para isa rin to sa pampabango sa ating pork barbecue. So gaya nga ng sabi ko kanina, late talaga ito, mga 8:30 na ako nagsimula na magluto, pero na-absorb pa din niya yung lasa. Nagkaroon pa rin siya ng lasa sa loob, masarap pa din. Pero kung marami kayong time, mas maganda kung i-overnight ninyo yung pagkakamarinate para sip-sip or absorb ng karne yung lasa. So dito guys, ilagay ko na yung ating salt and pepper. So pagdating dito sa salt and pepper, pwede naman kayong gumamit ng iodized salt, pwede rin kayong gumamit ng powdered na pepper. Nakadepende yan sa inyo. So pwede rin na hindi na kayo maglagay dito ng salt, yung toyo na lang ang mismo magpapaalat sa kanya para mas ma-absorb. Pero dito guys, naglagay pa rin ako ng konting salt lang. Siguro mga isang pinch lang ng salt para mas tumapang yung alat. And then naglagay din ako dito ng sugar. So pwede nyo rin i-skip ito guys. Pwedeng hindi na kayo maglagay ng sugar kung gusto niyo ng pork barbecue na medyo alat at asin lang. Pero kung mahilig kayo sa pork barbecue or sa kahit anong klaseng barbecue na matamis, pwede nyo itong sundin yung recipe ko. Kasi dito sa amin, mahilig kami sa ganito, yung manamis-namis and at the same time, may alat at yung asim na pork barbecue or kahit yung sa inasal, chicken inasal. So next time, tuturuan ko kayo or papakita ko sa inyo kung paano kami gumawa ng chicken inasal. And then dito, nilagay ko na dito yung toyo. So dito guys, minarinate ko lang siya siguro ng mga 10 minutes lang ganyan. Kasi nagprepare pa ako ng iihawan ko. And then ang ginawa ko dito guys is inislicean ko siya. Kung makikita nyo kanina sa unang video, inislicean ko yung laman and yung taba para mas ma-absorb niya at mas madali siya maluto kasi nga late na talaga ito guys. So ayan, kagaya nyo no, late na to. So para mas madali niyang ma-absorb. So kung yung iba naman, pwede nyo rin lagain muna kung nagmamadali kayo. Pwede nyo lagain or pwede nyo siyang pakuluan gamit yung mismong sauce. Kagaya nito, which is na hindi ko na rin ginawa. Dapat pala ginawa ko siya para mas madaling maluto. So dito kumuha lang ako ng maliit na part ng karne and then tinry ko lang siyang lutuin. So dito guys, ganito yung ginawa ko sa ihawan namin kasi nga itong ihawan na pinagawa ko sa katrabaho ko na flamer, medyo malalaki-laki yung buta. So pag nilagay ko dito yung karne, malalaglag siya. So pwede dito yung mga inihaw na isda, ganyan. Kung hindi ako nagkakamali guys, sa kawali ata ito nilalagay yung bakal na ito na nilagay ko dito para nalagay ko na maayos itong mga karne. So since hindi naman siya nagagamit, nilagay ko na lang dito sa ihawan. Itong karne natin guys, iihawin lang natin siya. So from time to time, kailangan natin tong baliktarin kasi nga may possibility na masunog. Lalo na may taba ito at saka naglagay ako ng sugar kaya talagang may tendency na umapoy kagaya nito. Alam nyo, pwede nyo rin gawin dito yung kagaya sa sangyup, yung kung meron kayong pan na same sa grilling pan na same sa mga sangyup store or sangyup restaurant. So pwede nyong ihawin doon or i-grill doon. Pero kami kasi mas gusto ko yung ganito. Tsaka wala naman akong option. Ito lang yung way ko na makapag-ihaw ganito gamit ang uling. So dito guys,
from time to time, naglalagay lang ako nitong pinagmarinitan para mas ma-absorb niya. Kasi nga, hindi naman to na hindi naman to siya na marinate ng gusto or ng matagal. Minuto lang talaga, hindi nga umabot ng 1 oras eh. Kasi nagugutom na din talaga kami. So, ang kilo pala ng baboy or liempo na nabili ko na to is 280 pesos. Actually, yung una natanungan ko guys, hindi naman kagandahan yung karne niya. Tapos 220 ang kilo, mahal. So, dito ako lumipat ako sa 280. And ayan guys, pag sunog na, joke lang, pag luto na guys, or feeling yung luto niya, pwede nyo nang hanguin. So ito kasi hindi ko nabantayan kasi tinatanggal ko yung mga sinampay namin kasi mga ngamoy ng bongga. So luto na yung ating barbecue guys. And then ngayon, i-prepare natin yung ating pangmalakasang sausawan. So dito guys, nag-prepare lang ako ng 3 malalaking kalamansi, sibuyas, kamatis, and toyo. So ilalagay ko lang dito yung toyo, yung hindi ko naubos doon na nilagay sa barbecue, and then kalamansi, and then halu-haluin lang natin guys. And then okay na ang ating pork barbecue with sibuyas, kamatis, kalamansi, toyo na sausawan. So hindi lang ako nakapaglagay dito ng guys, ng sili kasi napaso yung dila ko kakatikim ng karne. Kaya hindi ko na bet na maglagay pa ng sili. So ito na yung ating pork barbecue guys. Guys, gusto ko lang sana magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta lagi sa aking vlog. Maraming salamat guys. So as kanina nung pag-check ko, meron na tayong 74 na subscribers. So maraming salamat guys. Gaya ng sinasabi ko sa inyo, once na hindi na ako busy, mag-everyday vlog na naman tayo. Ngayon kasi medyo busy pa kami. Gawa ng nagkaroon ako ng 2 trabaho sa aking pinagtatrabahuan, pero okay lang, blessings ito. Blessings yung pagiging busy natin. So next time, i-upload ko din yung mga videos ko during my tour kung meron man ako. Hindi ko pa kasi na-check. So yun lang guys. Keep on subscribing, liking, commenting, and sharing my post. Maraming salamat sa inyo guys. And see you on my next vlog. Bye!